Yo, pag-usapan naman natin to mga tol ha, kasi sa video po na ito titignan po natin yung katotohanan. Kasi sabi nga po ay mas tumitindi daw po yung ginagawa ng China ngayon. May nasasaktan na po, kumbaga direkta na po na binomba ng tubig ang ating mga kapwa Pilipino sa West Philippine Sea, no? So, may mga usapin na ganyan pero titingnan pa natin ang mas malalim yan sa video na ito. Simulan na natin to, pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Let's go! So ayan nga mga tol, no? Sabi po dito sa balita, no? Mas malakas na ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero meron din pong bahagi kung saan ang mga tao nag-aalala. Kasi ito po ay nakaka-alarma dahil may nasasaktan na po na tayong mga kababayan diyan na mangingisda, no? Ano bang makikita natin dyan? Diba, positibo ba yan? Negatibo ba yan? Siyempre, negatibo po yan, may nasasaktan. Yan po yung unang makikita dyan Meron nang nasasaktan talaga. And yet, hindi naman natin nakikita yung kabilang banda kung saan meron pong positibo rin dito. Kasi bakit nga daw ba ganito na katindi ang ginagawa ng China ngayon, mas nagle-level up pa, no? Ng kanilang pag-aabuso, panoorin po natin, no? Kasi mukhang lumalakas daw po, no? Kasi lumalakas ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kaya daw di umano po ay ganire ang nangyari. Panoorin natin, play natin. Coast Guard at Relentless aggression kung tawagin ni Senador Risa Ontiveros ang ginawa ng China laban sa ilang Pilipinong mangingisda matapos ang harassment ng Chinese Coast Guard sa kanila sa West Philippine Sea. Pero hindi raw masasabi ni PCG for West Philippine Sea spokesperson Jay Tabiela na mas naging agresibo ang China. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. tumataas man ang tensyon, hindi ito nangangahulugang mas naging agresibo na ang China sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela, dalawa raw ang nakikita nilang dahilan kung bakit ganito ang nangyayari. Una raw ang transparency. Pangalawa ang mas malakas na presensya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. On the part of the Philippine government right now, under President Marcos, we are telling the Filipino people what's really happening. So that's one. Mas mataas ang bilang ng ating pagpapatrolya, hindi lamang ng sasakyang pandagat, even for MDA flight. Mas madalas na tayong nagpapadala ng ating mga sasakyang pandagat and aircraft to patrol West Philippine Sea. Kahapon ay 3 mangingisdang Pilipino ang napaulat na sugatan matapos bombahin ng water cannon ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa Sabina Shoal. Ilang bangka rin daw ang substantially damaged dahil sa engkwentro, pero sa kabila nito, nagpatuloy pa rin daw sa paghahanap buhay ang mga mangingisda. As a matter of fact, hanggat ginusto ng ating mga kababayang Pilipino maisa na magstay doon, the Coast Guard vessels will also be there. We have provided fuel and even ice and food packs para mas mapahaba ang kanilang pangingisda dito sa Kalayaan Island Group. Nitong Sabado rin ay naglabas ng magkahiwalay na pahayag ang Chinese People's Liberation Army Southern Theater Command at ang CCG. Ayon sa CCG, necessary control measures ang kanilang ginawa matapos daw na manghimasok ang mga mangingisda sa lugar para umanong mangisda sa kabila ng paulit-ulit nilang pambabawal at pambabanta. Muli namang nagbabala ang PLA Southern Theater Command sa Pilipinas para agarang itigil ang kanila umanong infringement at provocations. Kinundena naman ni Senator Risa Ontiveros ang anyay relentless aggression ng China laban sa mga mangingisda. Dapat daw pabilisin ng pamahalaan ang defense treaty negotiations katuwang ang iba pang bansa dahil sa tumataas na karahasan sa West Philippine Sea.
At kasabay ng gumugulong na budget deliberations, nanawagan din si Ontiveros ng pondo para masuportahan ang pagbabantay at pagbibigay proteksyon sa mga mangingisda. Kailangan din daw na agarang mapalakas pa ang maritime at defense capabilities ng Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel. Alright mga tol, so nakita naman po natin yung kaganapan po dito. Kung saan ay hindi naman talaga ganoong kasama yung nangyari. Oo, minasaktan po, no? Given po yan, negative po talaga yan at masama po yan. Pero hindi na ganoong kasama kung generally natin titignan in terms ng ating national interest ng ating bansa, no? Ibig sabihin yung ano yung talagang kinakailangan ng ating bansa, especially kung pag-uusapan po natin ang West Philippine Sea, meron pong nagiging progreso, no? Bagamat nariyan po yung mga reverse o nabaliktaran na pahayag mula sa Chinese Coast Guard o sa rehime ng China, makikita po natin ang larawan ng ating bansa sa international community. Kitang-kita po yan, no? Picture pa lang talaga, literal na larawan, makikita mo kung sino yung nag-aargabyado dyan, no? Mga mamamayang Pilipino na may lehitimo na karapatan mangisda sa lugar po na iyan, ay sila po yung binobomba at sila po yung nasasaktan. Yan po ay ayaw ng China, no? Kitang-kita po yan. Pero ano pa ba makikita natin, no? Napakahalaga po maintindihan natin na syempre hindi naman ganun-ganun lang yan. Abang ang mga kababayan po natin ay nahihirapan po yan, patuloy po yan na nangyayari. Ibig sabihin, hindi po natatapos yung usapin na pangailangan matugunan po, masolusyonan yung problema dito sa WPS, no? Sa ating national interest ng ating bansa, sa mga pangailangan po ng ating mga kababayan dyan na mga mangingisda at iba pang bagay. Lalo na po, syempre, may usapin din po dyan sa international na bagay, no? Kasi yan po ay lugar kung saan ay daanan po talaga, hindi pwedeng ganyan na dodominahin po ng China. Domino effect po yung nangyayari dyan kapag nagpapatuloy, no? Hanggat nagpapatuloy na wala pong nagiging solusyon po dyan sa problema natin sa WPS. Ikaw, ano masasabi mo dito? Bagamat meron po mga insidente, no? Na may mga nasaktan na tayong kababayang mga mangingisda. Anong masasabi mo na tila ito po yung indikasyon, manifestasyon na ang China ay hindi po nagugustuhan ang lagay na po ng ating bansa ngayon. Kasi nakatutok po lahat yan, no? Sabi nga po once na may mapahamak diyan na isa, yan po yung sinabi ng ating Pangulo, kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, mahirap po yun nakalagayan. Once na may masaktan po talaga na matindi, hindi yung masaktan lang, mamatay talaga, parang ganon, no? Baka mapunta po tayo sa digmaan na talaga. Pero ikaw, ano masasabi mo dito? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.